So, Vice President Sara Duterte, ambush interview, pinatulan na naman si Claire Castro. Siguradong iiyak na naman ito. At yung reporter, may nahuli sa camera na sinabi, ganito ka itrato ng mga reporter, Claire Castro. Pakinggan natin to, pero, unahin muna natin yung pagkakasabi ni Yusek Claire Castro, bakit ganito ang patol ni Vice President Sara Duterte. Okay, eto, tingnan natin. Tignan muna natin ito. Ayan. Kakal? Uy, saan mo? Good afternoon po, Isek. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. So, ang isang konteksto dito, guys. At sa tingin ko, sa akin lang to, Sa akin lang to, mga ka-clear. Pakiwari ko ay may nakitang police report itong si Vice President Sara Duterte. At I think yung nabasa ko kanina doon naman sa US ay pwede naman na maglabas o mag-request yung publiko ng police report. Pwede. Except kung masiselang mga detalye. Pwede na lang ilabas, ipakita sa publiko yung police report. Pero nasa prerogative ng mga pulis doon na hindi ilabas yung mga sensitive. So I think hindi naman magsasabi si Vice President Sara Duterte na nakita na nga niya yung report kung hindi talaga niya nakita. Baka meron na. Kasi mahirap mabalikan pag ganitong mga pahayag. Dapat meron ka talagang backup. And we know Vice President Sara Duterte. Pag nagsalita yan, may pinanghahawakan yan. Hindi po pwedeng wala. Tuloy natin to. Comment po, ma'am. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Ang galing na. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Pero the same na press briefing, hindi mo madefensahan si Eden Santos doon sa fake news mo na ginawa. Ang kapal din naman ng pagmumukha talaga nito, Magsasabi na siya pala ang pinanggalingan ng fake news. Ikaw mismo, sa'yo mismo nanggagaling ang mga fake news. Ang kapal, Nakakadiri, guys. Shit. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. So you mean to say na noon pa ay siya na yung naglabas nito? Hindi ba pumutok yan sa news ng California? Hindi ba yan sa unang pumutok ito ay mismo mainstream sa US? You mean to say si Vice President Sara Duterte ang nagtip sa mga mainstream doon sa Amerika na merong nakitang cocaine, na may nakitang pulburon doon sa area or sa kwarto kung saan natsugi si Tantoko. Ganun ba yung gusto mo sabihin, Yusek Claire Castro? Parang labo naman yata. So fake news ka na naman dito. Sa pagkasabi mo ng pagsasabi ng fake news, ikaw ang binabalikan na nagpapakalat ng fake news. Kasi isipin nyo, guys, siya daw yung source na nagpapakalat ng fake news na ito. Samantalang na-break yung balita doon mismo sa US. Ang lakas naman ni Vice President Sara Duterte. Kaya niyang sabihan yung mga media doon na
ang ilagay nyo sa report ninyo ay nakita doon sa loob ng kwarto ay mga pulburon at kasama doon si Vice President, ay si First Lady Lisa Marcos. Hindi talaga nagtutugma yung mga sinasabi mo. Imposible yun. Kayang-kaya niyang makialam sa mainstream ng US. Ganun ba yung sinasabi mo? Tuloy natin to. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Bakit hindi? Kanino kami maniniwala? Sa'yo. Sa'yo na reyna ng fake news. So kami maniniwala kami sa'yo. Na binangako ni Pangulong Duterte yung 7 pisong per kilo ng bigas. Ganun ba yun? So sa'yo kami maniniwala. Ang galing din no? Ang kapal talaga ng pagmumukha no? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10. Hindi na yan konektado. Kahit anong araw pa siya dumating. Ang sinasabi sa police report ayon kay Vice President Sara Duterte ay may mga nakitang pulburon doon at kasama si Lisa Marcos doon sa kwarto. Or siguro sa grupo. Di ba? Walang connect kung kailan pa siya dumating. Kasi yung police report, nangyari doon eh. Naandun pa sila eh. Naandun pa sila. Naandun pa siya sa Amerika nung nangyari yan. So, irrelevant. Irrelevant yung sinasabi mo na tignan nyo, nakipag-meeting na sa Girl Scout, kunwari ganito, ganyan. Walang connection yon. Ngayon, puntahan na natin si Vice President Sara Duterte. Kasi nakaka-boring na to. Wala na. Abubwisit na lang tayo dito sa pinagsasasabi ni Yuse Claire Castro. So, eto. Yan. Play natin. Sandali, bago natin i-play. Papakita ko lang sa inyo yung mga comments. Nandito na rin yung mga trolls. Bakit? Eto, panoorin ninyo. Tingnan ninyo. Unang comment. Tiger Palawan. Tingnan nyo yung pattern ng pangalan. Comment, hindi kami kay Sara. Kay PBBM kami dahil siya ay may konkreto at maayos na plano. Pangalawang comment, Bayani.Bagyo05. May that. Ba't may that? Para sa bawat Pilipino, PBBM lang ang may kakayahang magtulungan. PBBM lang ang may kakayahang magtulungan at magpatupad at tamang solusyon. Ng tamang solusyon. Hindi rin maayos yung pagkakakomment. Pangatlo, Kampilan.Maharlika13. May pattern. Sumunod, Barak.Silang. The same. Pang-eto sumunod, Puno.Cagayan 24. Ba't pare-pareho kayo ng pattern? Troll Farm. Tuloy, dito na. News daw, kayo po ang pinagagaling. Pakinggan nyo, talasan ninyo yung pandinig. Hindi ko uulitin yung sinabi ng reporter. Pamaya. Fake news about doon kay First Lady according to Yuse Castro. About doon sa drugs na kasama siya sa police report dahil nandito na siya sa Pilipinas bago para po para sa Presidente Duterte. Sandali. Nasabi ko ba na sa loob ng kwarto? Parang mali yata ako dun. Mape-fake news tayo dito. Kasama sa police report pala. Hindi pala kasama sa kwarto. Okay? Sorry naman. Okay. Yung sa nangyari na... Opo, kayo daw pong fake news sa your resources. Sige. Oo. Lagi ko naman na sinasabi, no? Medyo may ingay ha. Kasi nasa gymnasium yata. Sorry. Huwag na tayo makinig kay Claire Castro. Sabi ni Claire Castro kanina, ba't pa tayo nakikinig kay Vice President Sara Duterte sa kanya pinagsasabi? Sabi niya naman, ba't pa tayo nakikinig kay Claire Castro? Sutil. At sa pinsan niya na si Franz Castro. At sa pinsan niya na si Franz Castro,
seseryosuhin na naman yan ni Claire Castro. Sabihin na naman, tignan nyo, mga ka-clear. Ay, hindi pala, sa PCO pala yun. Ganito pala sa vlog niya. Tignan nyo, mga ka-clear. Liniwanag ko na yan na hindi kami magpinsan ni Francisca Iska Castro, ni France. Pero pinagpipilitan pa rin ni VP Sara na magpinsan kami. Fake news na naman siya. Ganyan na naman ang sasabihin niya. Sigurado yan. Papatulan niya. Seryosuhin na naman niya yan. Tuloy na nga natin to. Dahil nga ang kanilang pamilya ay pamilya na garbage in, garbage out. So, basura ang lumalabas lagi sa bibig. Pamilya nila ay garbage in, garbage out. So, basura ang lumalabas sa kanilang bibig. Ouch! Basura naman talaga. Basura ka daw? Basura. Oh, shit, ang sakit. Aw, 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 ang sakit. Ay, iiyak na naman to. Yung susunod na tanong ng reporter, hindi ko alam, pero may mga nabasa ako na si Marisol daw yun. Pero pakinggan ninyo. Mukhang hindi ata, I don't know kung nagigets ni music ang ibig sabihin kasi Hindi ko alam kung nagigets yung music, yung sinasabi. Parang gano'n, tingnan, ulitin nga natin yun. mukhang hindi ata Sabi ko hindi. Sabi ko hindi ko ulitin, pero ulitin nga natin. Ulitin natin. Kasi ako din hindi ko na masyadong nakuha. Dahil nga ang kanilang pamilya ay pamilya na garbage in, garbage out. So, basura ang lumalabas lagi sa bibig. mukhang hindi ata, I don't know kung nagigets ni music ang ibig sabihin kasi Ganito ka itrato ng mga reporter. Ganito sila magtanong. Parang hindi yata nagigets niyo si Claire Castro yung ibig niyo sabihin. Hindi mo daw nagigets. Claire Castro, hindi mo daw nagigets. Sabi ng reporter. Pwede naman niya sabihin, Bibi Sara, pwede mo bang pagkipaliwanag yung kasi parang mali yata yung nasagot o nasabi ni Jose Claire Castro tungkol sa issue na Pero, tingnan niyo. Parang, sabi ng reporter, Bibi Sara, parang hindi yata nagigets ni Jose Claire Castro. Binababoy ka na ng mga reporter, Claire Castro. Ano ba naman kasi? Puro basura naman kasi yung mas sinasagot mo. Ano mo yung good news mo? Nagiging bad news bigla eh. Nagiging bad news kasi the way how you answer and how you deliver. Good news na nga. Magiging bad news pa dahil sa'yo. Pero sige, okay lang. Okay lang. Nakakatulong ka sa amin. Nakakatulong ka sa amin na mas lalong iangat yung mga Duterte sa ginagawa mo. Kumbaga, kami sumususog lang eh. Doon sa mga sinasabi mo. Pero ang totoo niyan, ikaw yung dahilan o isa sa dahilan kaya nagpapabagsak sa imahe ni PBBM. Imagine mo. Imagine. Yusek ka ng PCO, Presidential Communication Office. Pero tinagurian kang reyna ng mga fake news. Reyna ng mga fake news. Imagine, anong kredibilidad meron yung Yusek ng PCO na humaharap sa press briefing kung ang tingin sa'yo ng taong bayan ay queen ng fake news, ay reyna ng fake news. Kasi yan naman talaga ang nakikita ng taong bayan. Fake news pa more, Jose Claire Castro. Fake news pa more. Kailangan namin sigurong magpasalamat sa'yo. Kasi tinutulungan mo kami para iangat ang mga Duterte at yung mga kaalyado ni Bongbong Marcos at yung mga katangahan na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw naman namin na bumagsak yung Pangulo. Kasi pag bumagsak yan, buong bansa ang magsasuffer. Pero yung pag-expose ng kahinaan ng gobyerno at katangahan ng gobyernong ito, I mean, yung side ninyo kasi gobyerno pa rin naman si VP Sara eh. Hindi nyo lang ibinibilang na nasa gobyerno siya. Nasa admin siya, hindi nyo binibilang. So,
Salamat, Yusek Claire Castro. Salamat. Salamat sa paglalambing. Galingan mo pa. Gusto namin yan. Gusto namin yan. Huwag ka lang babaliktad ha, at biglang magiging pro-Duterte ka ha. Huwag. Huwag mong gagayahin si Mark Manson ba yun? Si Cervera. Huwag mong gagayahin yon. Na patalon-talon ng mga politikong susuportahan para di umano sa pera. Okay, hindi ako nagsabi niyan. Hindi ko sinasabing bayaran yung mga yung mga vlogger na yan. Hindi ha. Okay. So, yun lang. Thank you ulit. Thank you ulit. Thank you ulit, Yusek Claire.